Live na kuha po yan mula sa The Manila Hotel ngayong ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Hustisya, accountability at transparency ang panawagan nila sa gitna ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. Ayon sa Manila Police District, as of 9 a.m., tinatayang 150,000 ang bilang ng mga tao sa Quirino Grandstand. Hanggang sa paglipas nitong magdamag, nasa 100,000 pa ring miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nananatili sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kanya-kanya silang latag ng mahihigaan at tent para magpahinga bago ang programa roon ngayong umaga. Balita hatid ni James Agustin. Maraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang piniling magpalipas sa magdamag sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa 3 araw na rally. Sa datos ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office bandang alas 10 kagabi, umabot sa 120,000 na nag-camp out sa lugar. Iisa ang kanilang panawagan, transparency for a better democracy. Kanya-kanyang latag na mahihigaan at mga tent ang mga miyembro ng INC. Kabilang dyan si Gerald at kanyang mga kaanak na galing Paranaque. Kailangan po ng may pagkakaisa. Opo, para po sa isinusulong na yan po, transparency for better democracy para po sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Bumiyahe naman ng 16 na oras mula sa Cagayan ng pamilya ni Ruth na dumating sa Maynila kahapon ng umaga. Gusto lang namin yung pananawagan ng pamamahala namin na ilabas yung transparency and accountability for justice. Ganyan din ang panawagan ng pamilyang ito na galing Masantol, Pampanga. Para po sa atin, kasi pare-pares po tayong mga Pilipino, di ba po? Hindi lang po porket iglesia o kahit ano pong reliyon. Panay naman ang ikot ng mga tauhan ng Department of Public Services sa Manila City Hall para mapanatili ang kalinisan sa paligid ng Quirino Grandstand. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapatuloy rin ngayong araw ang pagtitipon ng United People's Initiative sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kahapon, nagkaroon po ng tensyon sa kasagsagan ng kanilang peace rally. Lahat tayo gusto natin bumaba si Marcos. Let's not prevent anyone from doing that. But if you will insist to take that... Wala. Ang tanong namin, sir, ano ba yung dala nyo? May dala ba kayong placard? Marcos resign. Hinarang ng mga pulis ang grupo ni Eric Celis na nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng pulisya, hindi raw kasi sila kasapi ng UPI na nag-organisa ng kilos protesta. Ayon kay Celis, isang dating kongresista mismo ang nag-imbita sa kanila roon. Humupa naman kalaunan ang tensyon ng magkasundo ang dalawang kampo. Kaisa ng UPI sa rally ang grupo ng mga retired generals, mga miyembro ng PDP Laban, Juan Bangsamoro at ilang religious groups. Ayon sa Quezon City Police District, umabot sa 4,000 ang naitalang nag-rally sa People Power Monument hanggang alas 7 kagabi. Sa isang pahayag, nanawagan ang UPI sa Pangulo na gumawa agad ng mga hakbang para maibalikan nila ang kumpiyansa sa Office of the President. Dapat din daw ipag-utos ng Pangulo na maisapubliko lahat ng dokumento, pag-uusap at records kaugnay sa budget allocations, insertions at fund flows. Kung hindi raw ito agad matutugunan, dapat anilang mag-resign na lamang si Marcos. Sabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, matagal nang sinisikap ng Pangulo para maayos ang anyay kalat na iniwan ng nakaraan. Mga kapuso, maagang inulan ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong pong araw. Sa kabila niyan, magiging maayos pa rin ang lagay ng panahon ayon po sa Pag-asa. Sabi ng Pag-asa, epekto ng easterlies ang ulan kaninang umaga. Pero higit na asahan na magiging mainit ang panahon. Apektado rin po ng easterlies ang ilan pang panig ng Central at Southern Luzon kasama ang Visayas. Shear line naman ang magpapaulan sa Cagayan Province at Isabela. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa Palawan at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Umiiral naman ang hanging amihan sa Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region. Umabot po sa 17.2 degrees Celsius ang minimum temperature ngayong araw sa Baguio City, habang 25.4 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Tatlong video ang inilabas ni dating Congressman Zaldico matapos siyang idiin sa issue sa flood control projects.
Isa sa mga paratang ni Ko, maging sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay kumikbak umano sa flood control projects. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa ikatlo at huling video ni dating Congressman Zaldico, may isa pa siyang malaking akusasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sa testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Independent Commission for Infrastructure, SICO ang itinurong proponent sa 35 billion peso na halaga ng flood control project sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Giit ni Ko, wala siyang nakuhang pera mula sa flood control projects. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Inaasahan na raw ni Ko na dadami pa ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Ayon pa kay Ko, sinabihan siya ni Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa unang video na inilabas ni Zaldico noong Biyernes, idinawit din niya ang Pangulo sa umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa ikalawang video na inilabas nitong Sabado, nanawagan si Ko sa Senado na imbestigahan ang umano'y 100 billion peso insertions dahil wala raw siyang kumpiyansa sa ombudsman. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago pa man lumabas ang ikatlong video ni dating Congressman Zaldico, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niyang patulan ang mga pahayag ni Ko. Mr. President, yes. Sir, comment po on Zaldico's accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Ayaw rin magkomento ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga paratang ni Ko dahil hindi naman pinanumpaan ang mga salaysay at hindi niya tatanggapin sa korte. Handa raw makipagtulungan si Romualdez sa anumang prosesong naaayon sa batas. Tiwala raw siyang lalabas din ng katotohanan. Itinanggi naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang paratang na tinawagan niya si Ko tungkol sa umano'y utos ng Pangulo na 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Giit ni Pangandaman, lahat ng proyektong gusto ng Pangulo ay nakasaad na sa 2025 National Expenditure Program na isinumiti sa Kongreso. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. We respect and strictly follow the budget process. Update po tayo sa kayusan at seguridad na kasabay ng nagpapatuloy pa rin kilos protesta ng ilang grupo. Kausapin natin si NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Aberin. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po at sa lahat ng mga inyong taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, sa inyo pong monitoring, gaano ng karaming tao yung nakibahagi sa Day 2 ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand?
As of 11 a.m. po, dito po sa Quirino Grandstand ay may estimate na po tayong halos 200,000 po na andito po ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Inaasahan po bang dadami pa ito at kumusta po yung kaayusan at seguridad? We expect po na mag-i-increase po ito hanggang mamayang hapon and baka masurpass po yung number natin kahapon. And when it comes sa security po ay tuloy-tuloy po ang pagsisecure natin sa lahat ng area and we made some security adjustment po. Ni-realign po natin yung ibang personnel po natin sa mas malayong lugar nang sa ganun ay hindi na po nababahala ang mga kapatid po natin sa iglesia ni Cristo. Kumusta na po naman po yung daloy ng trapiko sa lugar? We understand may mga parking na nahaharangan na yung iba pero ang sabi nasa kalye naman yung ibang mga sasakyan nila. Tama po yun. Actually po, at this moment po is heavy po yung mga kalsada po na apektado. And sana po sa ating mga kababayan ay i-check muna po nila yung pupunta nila para makita nila yung traffic rerouting at saka mga cloud closures po na ini-implement po natin dito. So iwasan na po yung lugar kung hindi naman kailangan. Doon naman po sa isa pang grupo sa White Plains, sa Quezon City, nasa ilan na po yung mga dumalo at yung peace and order situation po doon? As of this moment po, based po sa report po ng ating district director doon, ay generally peaceful din po doon sa may White Plains and as of this moment, mga 500 plus na po yung mga nagko-converge po doon ng mga protesters coming from UPI, from GIL at saka Iglesia ni Cristo and other group po. Sa ngayon po, bukas pa po ba yung daan sa may White Plains? Pwede pa po bang daanan yun ng mga motorista? Nakasarado po yon kaya pinapayo po natin na tignan po yung mga announcement natin dito sa mga Facebook at other social medias po para makita po yung mga traffic rerouting schemes po na ini-implement po natin. Opo. May ibang kilos protesta po ba tayong inaasahan sa mga susunod na linggo? Dito po sa may Liwasyang Bonifacio, may in-expect din po tayo. At saka dito sa may EDSA Shrine, although dito po sa EDSA Shrine ay ginagawang convergence point lang po tapos pumupunta po sila sa PPM. Iyon po yung mga pangunahing lugar po na binabantayan natin, yung Liwasyang Bonifacio, dito po sa Quirino Grandstand, sa PPM at dyan po sa EDSA Shrine. Kumusta naman po yung status sa inyong mga tauhan? We understand, dumadami na rin yung mga kailangang bantayan sa mga malls. Kumusta po yung mga seguridad sa iba pang mga areas na inyo pong binabantayan? Tuloy-tuloy po yung seguridad po natin dito sa buong Metro Manila. Iba rin naman po yung naka-deploy po sa mga nagrarally at may mga naka-deploy din po tayo sa different convergence point po dito sa buong Metro Manila. Tuloy-tuloy po yung police visibility natin and hindi po nagalaw yung mga naka-assign po sa estasyon ay kung ano yung patrolling at police visibility na usual po nilang ginagawa ay doon pa rin po yung dapat nilang bantayan. Hindi po natin sila in-involve for CDM or for police security po dito sa Quirino Grandstand. Opo, ano pong ginagawa niyong coordination dito sa mga organizers ng protesta para hindi pa maulit yung medyo pag-iinit ng iba-ibang mga grupo habang nagsasama-sama sila dito sa mga protestang ito? Open po yung communication natin and from time to time ay dumadalaw po ako doon sa may leadership po ng Iglesia ni Cristo dito sa may Quirino Grandstand. At the same time may nakaposte na po na mga scan at yung mga security details team leader po nila ay may communication po tayo at may radyo po sila. Doon po ako minsan nakikipag-communicate. Yan din po sa Quezon City, si District Director, tuloy-tuloy din po yung coordination po niya sa leadership po ng UPI. Other group po nandyan po. Opo. Sa ngayon po ba may areas of concern kayo? Either dito sa mga protest areas o iba pang lugar sa Metro Manila? Sa ngayon po ay wala po tayong areas of concern at wala po tayong direktang banta sa seguridad. Although magpagayon pa man ay tuloy-tuloy po yung monitoring natin in coordination sa different intelligence unit po ng other agencies po. Baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga posibleng maabala sa kanilang mga lakad o kayo mga nag-aalala dito sa mga protestang ito. Nasa inyo po ang pagkakataon. Sa ating mga kababayan po ay kung wala naman po tayong importanteng lalakarin sa araw na to at sa mga bukas po ay mangyaring ipagpaliban na lang po kung ang inyong lakad po ay dito po sa mga apektadong lugar. Sa mga kasali po sa mga rally,
Sana po ay sumunod po tayo sa mga lituntuning inilatag po ng ating kapulisyan nang sa ganun ay makaiwas po tayo ng potential po na problema. At sa mga PNP members po na nakadeploy, mahigpit po ang bilin ng ating liderato sa pamumuna po ni Police General Melencio Nartates, ang ating Chief PNP, na we must always observe maximum tolerance. Respeto po natin ang karapatang pantao ng ating mga kababayan. And at the same time, lahat po dapat ng ating aksyon ay anchored po sa police operational procedure. Okay, malinaw po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Halik. Thank you po at magandang umaga po. Si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin.